aswang. Marahil ay hindi ako yung tipo ng tao na madaling paniwalaan. Lalo na ang mga kananasan ko, hindi rin talaga mapapaliwanag ng siyensya o kaya ng lohika. Ngunit kung nais yung maniwala, basahin na lamang yung salaysay kong ito. Ito yung aking kwento. Sana, hindi ito mangyari sa inyo. Ako si Catalina, 47 taong gulang na ako ngayon. Ngunit ang kananasan kong ito, hindi pa rin kumukupas sa aking alaala. Taong 1997 noon, 17 taong gulang pa lamang ako noon. Bago pa man ako nakapagtapos sa sekundarya, nagbakasyon kami ng pamilya ko sa aming lalawigan sa San Lorenzo del Mar. Isang tahimik na nayon sa baybayin ng Nueva Castilla. Hindi ko alam na noon ako'y buntis sa aking panganay. Gabi ng aming pagdating, pinatulog kaagad ako ng aking ina sa isang lumang silid ng ancestral house ng aming mga ninuno. Ang bahay ay yari sa kahoy. May malalaking bintanang tabingi ang pagkakayari at ang mga tabing ay yari sa lumang tela na tinutukuran lamang ng sanga ng punong kahoy. Tahimik na ang gabi, ngunit tila may kung anong bumabalot sa aking paligid. Makalipas ang ilang oras, naramdaman kong unti-unting pagbigat ng hangin. Ang malamig na simoy ng dalampasigan, napalitan na nakakapasong alinsangan. Para bang may mainit at pabigat ng nilalang na maaligid-aligid sa labas ng aming bahay. Biglang naputol ang katahimikan na may marahang paggalaw sa may bintana. Dahan-dahang gumalaw ang telang nakatabi. May dalawang kamay na maliit. Tuyo ang balat na para bang balat ng bangkay. At may mga mahabang kukong kulay dilaw ang unti-unting bumababa mula sa bintana. Mabilis itong sinabunutan ng aking buhok at hinila ko palabas. Napasigaw ako dahil sa labis na takot. Habang hinihila ko ng nilalang, natanaw kong kanyang ulunan. Gusot ang buhok na parang baras ng walis. Balat na kasing itim ng uling. At ang kanyang mga mata, Diyos ko, ang kanyang mga mata, pulang-pula, waring nag-aalab. Tila mata ng isang hayop na sinisilaban ng kaluluwa mo kapag tinitingnan ka. Narinig ko ang kanyang paghinga. Malalim, mabigat, at may halong garalgal na tila ba isang asong nauulol na may laway na dumadaloy sa gilid ng bibig. Ang amoy niya, hindi ko talaga makakalimutan. Amoy na nabubulok na karne at bulok na dugo. Habang sinusubukan niyang hilahin ako papalabas, ang buong katawan ko naman, nanigas na sa takot. Mabuti na lamang at narinig ng aking mga magulang ang aking paghiyaw. Nagdagsahan sila sa silid at pagkakita nila sa akin, halos mawalan sila ng malay. May galos ako sa anit, sa aking leeg at balikat. Ang mga kuko ng nilalang na yun ay nag-iwan ng marka. Agad nilang sinara ang mga bintana at pintuan. Ngunit nang sumilip sila sa labas, wala na ang nilalang. Iniwan lang nito ang amoy na hindi mabura kahit ilang ulit na naming nilinis ang kapaligiran. Kinabukasan, kumalat ang balita sa buong baryo. Ayon sa mga matatanda, malapit daw sa aming lugar ang isang liblib na baryo na kilalang pinamumugaran ng mga laman lupa o mas kilala na mga aswang. Marahil, namoy ng mga ito ang dugo ng aking pagdadalang tao at sinubukang angkinin ng aking anak. Hindi na kami nagtagal pa doon. Kinabukasan, agad kaming umalis na lalawigan at nanumbalik kami sa lungsod. Ngunit hindi doon nagtatapos ang aking bangungot. Pagkalipas ng ilang buwan, panahon na iyon ng tag-ulan at kami naninirahan sa lungsod ng Santa Magdalena, isang masikip na looban sa Sitio de Ugong. Dahil nasa ibang bansa ang aming ina, pansamantala kaming tumuloy sa inuupahang kwarto ng kapatid kong si Amanda. Gabi-gabi,
Kami maayos namang nakakatulog. Ngunit sa ikalawang gabi ng aming pamamalagi, muli na namang bumalik ang katatakutan. Habang ako'y nagbabasa ng lumang nobelang gotiko at ang aking kapatid naman ay nag-aaral, unti-unting naging malinsangan ang paligid na wala ang ihip ng hangin sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Maya-maya pa, nakarinig kami ng sunod-sunod na sa aming bubungan. Sa una, malakas ito, pero unti-unting humihina. Kasunod naman ito, ang malakas sa paggaspas ng pakpak na tila nagmumula sa isang dambuhalang ibon. Lumapag ito sa aming bubungan. Ang mga yero'y kumakalabog at parang pinipilit tanggalin. Lalo kaming kinabahan nang biglang marinig ang persahang pag-uga ng pinto. May sumusubok pumasok. May umaangil sa labas. Parang hayop na pinipigilan sa kanyang pagkain. Hindi kami makasigaw. Para bang naputol ang koneksyon ng aming tinig sa mundo. Wala kaming marinig na tugon mula sa mga kapitbahay. Ni isang yabag sa labas, ni isang ilaw sa bintana. Para bang nahiwalay kami sa ibang dimensyon. 30 minutong puro kalabog, pag-angil, at tagapak ang aming naririnig. Sa buong panahong iyon, ni hindi kami makagalaw ni Amanda. Para kaming estatwang nakalukot sa isang sulok. Nang huminto ang lahat, bandang 10:00 na ng madaling araw. Doon lamang kami nakahinga. Kinabukasan, tinanong namin ang aming mga kapitbahay kung meron ba silang narinig noong kinagabihan. Pero ang sabi naman nila, napakatahimik nga daw ng buong gabi. Wala silang narinig na kahit isang ingay. Kahit ang aming pagtawag ng tulong, hindi nila narinig. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Ang mga halimaw ay may kapangyarihang baguhin ang realidad. May kakayanan silang ikubli ang sarili mula sa mata ng mga inosente. At kapag sila'y nagnais ng biktima, gagawa at gagawa sila ng paraan. 2 beses akong binisita ng dilim. Sa bawat beses, ang layunin ko'y angkinin ang hindi ko pa sinisilang na anak. Mabuti na lamang at pinagtibay ako ng panalangin. Iniligtas ako ng may kapal. Ngunit kahit tumipas ng mga dekada, hindi ko pa rin malilimutan ang mga mata sa kadiliman. Makalipas ang ilang taon, mula sa ikalawang pagkakataon ako'y binisita ng nilalang ng dilim, akala ko'y tapos ng lahat. Lumaki ng ligtas ang aking mga anak. Nagkaroon kami ng tahimik na pamumuhay. Inakala kong tuluyan ng lilisan ng mga anino ang aming buhay. Ngunit nagkamali ako. Taong 2012, 11 taong gulang na ang aking bunsong anak na si Miguel Alfonso. Kami lumipat ng tirahan sa isang lumang duplex sa Santa Filomena, sa bandang hilaga ng lungsod ng Cristobal. Mahilig akong pumili ng mga bahay na may kasaysayan, mga lumang arkitektura na meron daw mga kaluluwa ayon sa mga arkitekto. Ngunit ang bahay na ito may kaluluwang kakaiba. 3 gabi pa lamang kami roon na may maramdaman akong kakaiba. Si Miguel ay laging tahimik na bata. Mas gusto niya na mag-isa at may imahinasyon siyang malawak. Ngunit isang gabi, habang kami naghahapunan, bigla siyang napatingin sa bakanting silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid na hindi pa namin nagagamit. Ma, bulong niya. Bakit mo pinapasok yung babatandang babae sa silid? Napahinto ako sa aking pagsubo. Ha? Anong babae, anak? Yung may mahabang buhok, walang mukha at mabaho. Kanina pa siya nandyan. Sabi niya, gusto daw niya akong alagaan. Napatingin kami ng aking asawa sa isa't isa. Hindi yun biro. Nanginginig ang kamay ni Miguel habang hawak ang kanyang kutsara. Malamig ang kanyang noo at ramdam ko yung panginginig sa kanyang buong katawan. Nagpa siya kaming silipin ng silid.
ngunit wala namang laman. Walang kahit anong senyales na may tao doon. Ilang gabi ang lumipas, lalo lamang tumindi ang kakaibang presensya. Minsan, pagising namin ni Ernesto, ang aking asawa, may mga gasgas si Nigel sa likod. Parang kalmot ng ibon ng buhala. May pagkakataong magigising siyang umiiyak at sumisigaw. Ayoko na! Ayoko na sa babaeng may dila na parang ahas! Minsan, gabi ng Biyernes, habang tulog na ang lahat, naramdaman kong parang may malamig na hininga sa aking batok. Pagdilat ko ng mata, nakita ko si Miguel na nakatayo sa paanan ng aming kama. Miguel? Tanong ko, ngunit hindi siya sumasagot. Nakatingin lamang siya sa akin. Pagbukas ni Ernesto ng ilaw, biglang nawala si Miguel. Wala siya doon. Ngunit ang silipin kong kanyang silid, naroon siya at mahimbing na natutulog. Kinabukasan, dinala namin si Miguel sa simbahan ng Nuestra Señora de la Penitencia. Pinabless namin siya sa pare. Ngunit habang binabasa ang dasal, bigla siya nagsuka ng itim na likido. Amoy asupre at bulok na laman ang binuga niya. Ang pari mismo'y napatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinataas ang krus. Hindi namin alam kung sinaniban ba siya o kung may sumusunod sa aming nilalang. Isang matandang albularyo mula sa San Roque ang aming pinuntahan. Ayon sa kanya, may talinghaga si Miguel. Isang espiritu mula sa ilalim ng lupa na may interes sa kanyang kaluluwa. Hindi lamang aswang ito, kundi isang matandang maligno na nagkatabang nilalang at sumusunod sa dugo namin magina mula pa sa Bicol. Tinanda ang kanya Catalina. Ani ng albularyo. Nabigo siya noon. Ngayon, sa anak mo siya babawi. Ipinayo ng albularyo na sinugid namin ng mga luma naming damit. Magsabog ng asin sa bawat sulok ng bahay at maglagay ng buntot ng pagi sa ilalim ng kutsyon ni Miguel. Ginawa namin ang lahat. At isang gabi, habang mahimbing ang lahat sa pagkakatulog, may napakalakas na kalabog sa bubong. Biglang humangin sa loob ng aming bahay. Ang mga bintana ay nagkalansingan. Ang pinto ay waring naisirain at may umiiyak na boses ng babae sa labas mismo ng silid ni Miguel. Hindi namin siya pinagbuksan. Nang gumising kami kinabukasan, may mga marka ng paa sa labas ng aming bahay. Maliliit na misnulang paa ng bata. Pero may mga kuko. May iniwang sulat na nakadikit sa pintuan ng silid ni Miguel gamit ang dugo. Hindi pa ako tapos. Ang utang ay sisingilin. Hindi sa inyo, kung hindi sa kanya. Simula noon, hindi na kami nanirahan ng matagal sa isang bahay. Tuwing ika-14 na buwan, pinagdarasal namin si Miguel at isinara na rin namin ng silid na iyon. Binaklas ang kalahati ng bahay. Mapagsa hanggang ngayon, kahit malaki ng aking anak, may mga gabi pa rin na tulala siya at sinasabi niya na, Ma, narito na naman siya. Sa likod lang. Naghihintay. Akala ko tapos na. Akala ko ligtas na ang aking anak. Akala ko, nabula na ng panahon ng sumpa ng dilim na iyon. Ngunit ang hindi ko alam, ang mga nilalang mula sa kadiliman, hindi basta sumusuko. Naghihintay lamang sila. Tahimik. Matyaga. Uhaw na uhaw sa dugo. Si Miguel Alfonso ay 23 taong gulang na ngayon. Matangkad, matalino, at abala sa kanyang unang trabaho sa isang kumpanyang arkitektural sa Makati. Akala mo, wala nang bakas ng kababalagan sa kanyang pagkatao. Hanggang sa muling bumukas ang pintuan sa pagitan ng mundo natin at ng mundo nila. Noong unang linggo ng Oktubre, lumipat si Miguel sa isang apartment malapit sa Intramuros. Isang lumang gusaling Espanyol na ginawang modernong tirahan para sa mga profesional.
Maganda ang lugar na yon sa unang tingin, ngunit ramdam ko ang bigat ng hangin nang una akong nakadalaw. Ma, parang laging malamig dito, kahit patay yung aircon. Sabi niya habang nakatingin sa bintanang may makapal na kortinang kulay yabo. Nang hawakan ko yung doorknob ng silid-tulugan niya, bigla itong lumamig na parang yelo. Wala pa akong nasasabi, pero alam ko na. Nandito na naman sila. Hindi ko na kailangan pang tanungin. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula ng mga sintomas. Si Miguel, na dating masayahin, biglang naging tahimik. Matamlay at laging gising sa mga 10 oras ng gabi. Minsan, dumalaw ako at natatang ko siyang nakaupo sa sahig ng sala. Walang suot na pangitaas at may mga kalmot sa kanyang dibdib. Tinanong ko kung ano bang nangyari. Umiling lamang siya, nanginginig at umiiyak. Ma, tuwing alas 3 ng madaling araw, narinig ko siyang bumubulong sa ilalim ng kama. Tapos minsan, nasa kisame na siya. Baliktad yung ulo, pero nakangiti. Lalo nanlamig ang buong katawang ko. Tumakbo ko sa kanyang silid at nakita ko roon ang mga bakas ng kamay na may mga mahabang kuko. Kulay itim, parang abon ng sinunog na hayop. Sa salamin ng aparador, may isang linya na nakasulat gamit ang tila pinahid na dugo. Ang bata ay sa akin pa rin. Patawag ako ng pare mula sa simbahan ng San Sebastian. Isang matandang kasilang misyonero ang dumating. Nang umakyat siya sa silid ni Miguel, nanlaki ang kanyang mga mata at siya'y napatras. Senyora, aniya, ang kaluluwang nasa loob ng kwartong ito, hindi lamang ordinaryo. Isa itong matandang engkanto mula sa lahi ng aswang na pangangaluwa. Ang kanyang layunin ay hindi lamang katawan, kundi yung kaluluwa mismo. Pinag-utos ng pare ang pagsasagawa ng eksorsismo minor. Sa gitna ng dasal, biglang napasigaw si Miguel. Hindi boses niya, kundi boses ng isang babae. Paos, malalim, at parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Ako sila Toribia. Ako ang tagapagmana ng dugo. Ang bata ay sa akin. Hindi niyo ako mapipigilan. Nagpatuloy ang pari sa kanyang mga dasal. Nagliyab ang mga kandila. Kumulo kahit wala namang ulan. Lumipad ang mga gamit sa paligid. Nanginig ang buong silid. Ngunit bigla, natigil ang lahat nang itutok ng pari ang krus sa dibdib ni Miguel. At sinambit ang pangalan ng Diyos ng 3 ulit. Napahandusay ang aking anak. Parang nalunod sa sariling pawis at luha. Ngunit buhay. Tumahimik. Natulog sa unang pagkakataon ng mahimbing pagkatapos ng napakaraming gabi na purong sindak. Akala namin tapos na, ngunit pagkagising niya, tahimik lamang siyang nakatitig sa kisame. Hindi kumikibo. Miguel? Tanong ko sa kanya. Mabagal niyang tinuro ang kisame. Walang laman. Ngunit nang tumingila ako, nakasulat na naman sa kisame, gamit ang dugo, ang mga katagang, Babalik ako kapag siya'y naging ama. Ang lahi mo'y sa akin. ngayong taon, si Miguel ay may nobya na. At kagabi lang, sinabi niya na buntis ito. At ngayong gabi, habang sinusulat ko ito, narinig ko ang mahinang sa bubungan ng bahay namin tinitirahan. Babalik siya. At alam kong sa pagkakataong ito, hindi na siya aalis nang walang dala. May karugtong po ang kwentong ito. Abangan niyo po sa susunod na video. Maraming salamat sa inyong pakikinig.